We are number 106.7 Energy FM Pangan. Huwag mong sabihing radyo, sabihin mo Hello sa mga nakaantabay sa mandako ng Kapuluan, maligayang pakikinig mo sa lahat ng mga sa lahat ng mga na cute. Oo, cute. Hello, cute. Maligayang Cute. pakikinig. Ano yan? Wala. Nilalagyan ko lang ng buhay yung sinasabi mo. Cute eh. Ay, noon nga pala ito. Ano yan? Kuya Chico, mag-umpisa na ako ng bumati sa atin bago ato mo. Ay, sige. Pero tawag sa amin, 7212429. Maligayang bati, naka-loudspeaker na sila Clara, si Cams, si Irene at Kesa, nakaantabay. Hello po, maligayang bati. Ayan, hi Clara. At maligayang pakikinig. Ito kay Zap, oh. Zap. Ay, ito naman si Zap. Bakit? Freak out. Ayan, maligayang pakikinig daw, dapat dahan-dahan natin basa. Okay, sige. Aratan family. Yeah. Kay Kuya Philip. Gander at Kuya Gian. And most especially. Yan, most especially. Kay Dearest. Yan. Hyacinth Aratan. Hyacinth Aratan. Na wala pang ligo simula kagabi hayop. Ay, hindi, kasi marami ang tinatamad talaga ngayong maligo. Dahil nga naman, nag-uulan, malamig, hindi ba? So, yung tubig sa tubo, no, malamig din. So, malamig ang lupa, malamig lahat. No? So, wala kayong hot shower? Sa amin? Hindi, sa amin, kami wala din. Alam mo, meron sa amin? Hot spring, sarili namin. Ay, talaga? Social, may bukal sa iyo. May bukal. Pero pag nakatira ka sa bandang Pansol at maswerte ka na dinadaluyan ng bahay mo yung daanan ng bukal, maswerte ka magkakaroon ka ng hot spring ng walang bayad. Siyempre gagawa mo ng tubo yan. Yes, kailangan. Pero swerte ka pag dumadaan sa lupain mo. Pero hindi, di ba? Actually, yung iba naman dun, heater na lang naman talaga eh. Actually, hindi na lahat. Oo, kasi one time naligo ako eh. Yung ina-expect ko malamig. Hindi ko naman kasi alam na may mga ganun pala na talagang ang init, no? Pagpatak ng tubig doon sa likod ko, diba? Hindi siya refreshing. Minsan punta tayo sa Bato Spring Resorts. Bato talaga? Bato Spring Resorts. Have you been there, Chico? Not yet. Not yet. I'm sorry, but I would like to be there. Alam mo kung ano ang Bato Spring Resorts? Bato Spring Resorts. Ano yan, Brad? Pag nakaligo na ako dyan eh. Okay. Hindi, alam mo yung, kumuha ka ng tubig sa refrigerator. Okay. Yung sobrang lamig. Ganun kalamig ang tubig dyan. Saan ba to? Sa Laguna. San Pablo. Sobrang lamig. Bakit Bato Spring? Hindi kasi yung natural water nanggagaling. Malalamig naman talaga yun, mga ilog. Sabi nila therapeutic daw eh. Therapeutic? Pero Brad, mamamanid lahat ng mga external. Kumbaga parang kukuluntoy, ganon. Ay, lahat ng external assets mo, Brad. Makakalimutan mo nandun kasi frozen siya. Talaga? Sobra. Meron, nung nagpunta naman kami sa Leyte, tatay ko taga Leyte, meron dong falls daw. So, falls. Pero may isang mayamang nakabili nung lupa. Ang galing, no? Nabili niya yung lupa dun sa may falls, no? At, nilagyan niya ng, parang ginawa niyang resort. Ginawa niyang, yung nanggagaling sa falls, no? Yung, lang talaga, running water lang talaga. Nilagyan niya ng pool doon. So, nakakatch naiipon niya yung tubig. Okay. Pero running yung tubig. Tapos, yung tubig, no, pag doon sa isang pool na puno na yun, dadaloy din yun doon sa may pool pa doon sa baba. Kasi pabundok siya eh. Ganon. So, running yung tubig. Ang napakalamig. Yung naalala ko kasi yung sinasabi mo na sobrang lamig talaga. Sobra. Galing talaga siya sa Pero saan nagagaling yung tubig na yun, no? Galing sa bundok? Yes. Yung sa falls na... kaya malinis yun kasi filtered yun ng... Oo nga, pero di ba? Ang galing, no? Continuous lang siya. Oo naman, rainforest, di ba? Hindi naubos ng tubig. Buti pa doon, hindi nauubusan. Di ba? Samantalang... Ang pagmamahal. Bakit ba inuulan? Alin ba? Puro kakaanuhan eh. Okay, teka lang ha. I-follow nyo nga po ako sa twitter.com/KuyaChico1067. KUYACHICO 1067. 1067 yun, ha? Ha?
O yan, ha. At saka, total, halimbawa, mga ganito pagkakataon na medyo haggard-hagarda ng buhay, no? Nagtatakbo ka, nag-iiwas ka sa ulan, ganyan. So, tapos ang dami mong tinrabaho, no? Haggard ka na. Bakit? Bakit ito matawa? Yung pagkakadescribe mo na haggard, parang nalilimahid na, brad. Ganun yung haggard ka na. Perfect time, no? Lagi, no? Mag-i-spray ka ng Top O. To take care of your skin. Yan, no, di ba? Topical oxygen spray sa pagmumukha nating lahat. Available yan sa mga select na 7-Eleven 7-Eleven. stores. Oo nga, maganda yan. Pagka nag-spray ka talaga niyan, no? Pag nag-spray ka talaga niyan, pag after mo talaga mag-spray, refreshing! Mapapagano ka talaga. Promise talaga, walang halong biro. Pag hindi ka na pa-refreshing, ewan ko na lang sa'yo, may something sa'yo. Pasampigain ka namin. Pag hindi ka refreshing, pupuntahan ka namin dyan sa inyo, no? Para kami magsasabi ng refreshing. Gusto naman ka bigla sa likod. Bigla na lang yun, may nasa bintana ka. Nagre-refreshing doon. Ay, kuya, refreshing. Nagkulang tayo mga maputol from Japan. Social. Hello po. Hello? Hello? Arigato gozaimasu. Hello? Hello po. Hi ate, magandang gabi. Good evening po. Ay, anong pangalan po ni ate? Charlene. Ano po? Charlene. Charlene. Si ate Charlene. Ilan taon na si ate Charlene? 22. Bye. 22. Ay, yung kaibigan ko umalis. Palangang parating, bye. Nagulat Ay, ako. party na kasi siya. Pa-party na, no? 22 si Charlene. Oo, nagbababay na siya. Saan siya ka sa Japan? Huwag kang maingay nga. Okinawa. Okinawa po. Okinawa, Japan. Oh. Japan. Hoy, di ba dyan sinutang dyan yung setting nung kita-kita Talaga? sa Japan. Oo. I really wanna go to Japan. Ayoko nang kasi yung details kasi marami pang hindi nakakapanood. Pero anyway, ayun nga. Matagal ka na sa Japan, ano? 7 years po. 7. Matagal na. Turuan mo nga kami ng basic na salita dyan. Ano po yung hello? Paano sabihin sa Hello lang ka lang. Mushi naman. sa Nihongo ba? Sorry naman. Nihongo ba? Paano sa Nihongo ang ayaw ko na ito, palitan mo to? Basic lang. Ha? Grabe. Basic ba yan? Hindi, sige. Paano sa Nihongo ang aalis na ako? Sayonara. Talaga nga? Oy, marunong ka pala, Papa Jackson. May mga alam akong konti. Halimbawa, Ano? sabi mo, ako, Dorobo. Oy, hindi yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo! Hindi! Magnanakaw yung Dorobo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kala mo, di mo alam yan na. Eto, Okanimutsi. Maraming pera. Okani. Mutsi. Oo, marami pera. Okanimuchi. Talaga? Okaninay, walang pera. Papa Okani. dyan, Okanimuchi. Otosan. Tatay. Talagang tatay lagi Otosan no? Otosan. Okasan nanay. Utuusan. Parang may nagtitext dyan ng sumasabi. Ano ba yun? Otosan tatay. Okasan nanay. Mga ganun naman. Sensei. Ha? Teacher. Yata, ako. Oo, teacher. Sensei. Pero alam ko lotion yan dito sa atin. Hindi pa meron sensei. Oo nga, parang nakikita ko nga yan. Sensei, no? Oo nga. Milk lotion. Senpai. Ano yung senpai? Senpai. Mauuwi sana to, Jorn. Tama na nga. Senpai, di ba? Notice me, senpai. Ano ba yung mga pag ganyan nabibuisit ako sa Facebook? Notice me, senpai. Ano ba to? Ano ba yung senpai? Parang naawa ka. Parang please. Si Charlene. Opo. Sige. Sige, total, nasa Japan ka. Anong napatawag si ate Charlene? Ano pa yun? Broken hearted. Yun. Yan ang sinasabi, no? Game lang kasama ate, ha? Kwentuhan mo kami, ate Charlene, ha? Sige, go. Sige po. So, may na-meet ako na guy last year, around
Japanese ito o September? Pinoy? Filipino, pero nasa US military. Ah, okay. Haba ng armalat niya, Brad. Oo, Pag no? napatok ang katagir, ewan ko lang. Iba dyan, no? Yung rocket launcher niya, di ba? Ibang klase. Pag na-tuban ka niyan. Tubab. Makagan. Ano ba? Grabe, no? Totoo naman eh. Sige. At tapos ate, nasa US military. Na-meet mo yes, nung sorry po. September, tama? Oo, September. Etong Papa Jackson na to. Ano yung ano ba? Ano mangyayari sa'yo? Tiyab! Ganon. Abong! Ganon. Bakit naman tinatawanan yung... Tinatawanan mo yung sound effects Imagine ko si Baggy nakatawan na gano'n. Yun na nga lang yung kaya kong i-sound effects eh. Sorry, Charlene, tuloy mo na. Oh, September nakilala Tapos? niya si... tapos... Na-meet ko siya sa kasi yung work ko dito, waitress sa isang sports bar. Okay. Tapos, parang ako yung nagsiserve sa kanya. Tapos, siya yung hininga niya yung number ko pagkatapos. Tapos, nag-text na kami. Yan. Tapos, Binigay mo kasi nakita ka rin sa kanya. oo naman. Yun. Kasi hindi mo, Oo naman. hindi mo nabibigay niya kung hindi mo nagustuhan. Correct. Kung hindi mo na-tripan din. Tapos... Kasi mabait din naman talaga siya din. Tapos, nag-usap-usap kami, tapos lumalabas kami, tapos nagdi-date. Kayong dalawa lang. Hindi, kasama yung kaibigan ko din. But never naging kayong dalawa lumabas lang? Kayong dalawa lang? Yung, once lang. Okay. Ano yun? Yung date nyo, romantic date? Oo, kasi pag nandyan ako, effort talaga siya sa kaibigan ko kasi nagbibigay ng rose, mga ganon, mga roses. Kasi one time, nagpunta ako ng bar, tapos na kasi ako, nahulog ako sa hagdan. Bakit ka nahulog sa hagdan? Lasing nga ako, nahulog ako sa hagdan. Tapos the next day, pumunta siya sa bahay namin, nagdala ng ice pack, tapos flowers. Ice pack? Ako, ice pack. pag ako magadala ko hagdan. Hagdan. Tuturuan ko siyang Paano gumamit. gumamit? Nahuhulog pa sa... Ba't di ba ka nagmadali? Kasi ganyan, di ba? Minsan nagmamadali ka, nadulas ka Hindi, lasing daw eh. Yun lang. Tapos... Kasi tapos mga 2 months na, 2 months siya nang ligaw sa akin. Tapos, nung birthday ko nung November, nag-effort talaga siya, Nag-apply siya, effort. Paanong effort? Anong ginawa niyang effort? Sige nga. Talaga siya, Nagpatumba ba siya ng ng puno, ganyan? Hindi, sabi niya, tinanong niya kaibigan ko, ano daw ang gagawin niya, ano daw ang magandang gawin, ganon. Na-surprise? Bumili siya Okay. Oo. Tapos bumili siya ng cake, tapos may teddy bear, tapos 24 roses. Yung high cake school may na teddy dating, bear, ha? social ha? High school na ang dating, ha? Yung cake may teddy bear. Cute yan, gusto ng girls yan. Diba? Hindi, may cake, tapos may teddy bear, tapos may 24 roses. Oh, social. Hindi yung teddy bear. Sabi nung niya, Chris, teddy bear. Socialin. Tapos? Tapos, on that night, same night, parang mga 11 na ng gabi. Tinanong niya ako, sa harap talaga ng mga kaibigan ko, lahat ng mga bisita ko, sabi niya, can you be my girlfriend? Tanong niya talaga. Sa harap ng mga kaibigan ko, tapos, oo na no. Paano mo sinagot? Sige nga. Kunyari ako magtatanong. Yan, dali yun. Charlene. Bakit? Ang pangit! Wala mo nakaramarama. Roman, sa katawan to. Napaka-romantic to ka! Ulit. Charlene? Yes. Can you be my girlfriend? Yes. Ganun wala Tapos sinagot?
Oo, tapos nirecord pa ng mga kaibigan ko talaga. Tag mo kami, tag mo kami. Ni-record tapos. Tapos, masaya naman din kami. Hindi kami masyadong nag-aaway. Ganon. Parang konti lang inisan. Tapos, parang pabebe lang na away. Parang lambingin lang ba? Parang ganon lang. Okay. Tapos, recently, nung So, naging kayo na nga? Oo, naging kami. Sila na. Okay. So, after mga 6 months, mga May, nagpunta siya, sabi niya sa akin, ma-deploy daw siya sa Korea 2 months. Okay, lakasan mo natin, speak louder. Tapos, ma-deploy daw siya sa Korea 2 months. Tapos ako naman, umuwi ako ng Pinas for like a month. Alright. So, hindi kami nakita, pero tawag kami everyday. Okay. Tapos, bumalik na siya last Friday. Kasi 2 months na, July na. Last Friday, bumalik na siya dito, tapos nagkita na kami. Tapos, parang feel ko na, parang may nagbago, parang ganon. Alin nagbago na? Wait. The entire time, yung 2 buwan na hindi kayo nagkita at nagkasama, the communication was good. Oo, every day kami nagtatawagan, nagtitext. Okay. Pero nakita kayo, parang feeling mo, hindi ito yung dating kayo before kayo nagkahiwalay ng 2 months. Oo, kasi before, super sweet talaga siya. Parang lahat, aalis kami, parang gusto niya talaga, parang kulang na talaga pag malaki na talaga sa lahat na girlfriend niya ako, parang ganon. Tapos, nung bumalik na siya dito, parang distant na siya. Paano ang distant? Kasi, alam niya, parang masyadong hindi na siya umiimek, parang baka pagod lang yung tao ate, baka siyempre militar yan militar yan eh. Yan, hindi ko nga siya hindi ko rin naman siya ginugulo, naglalaro siya PS4, tapos ako nagla-laptop lang din, nanonood lang ng movie. Tapos matutulog na kami, hindi ko naman siya inaano din. Tapos nung Wednesday, ngayon lang Wednesday, kasi introvert siya. Siya? Introvert? Oo, parang gusto niyang may sariling time, ganon. Hindi naman sa introvert ate. If you just want time for yourself, di ba, alone time, di ibig sabihin introvert ka. But maybe you hindi, pati din kasi nanay niya nagsasabi na introvert yan. Kasi hindi, alam mo, sorry who are we to say na someone is introvert? Kasi medical term kasi yan eh. Only, di ba, hindi na naman nagsabi din. Doktor nanay niya? Ay, sorry po. Sabi lang niya yan to describe siguro na loner siya. Medical term kasi magiging introvert eh. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin kung kani-kanino yan. Kasi sabi niya sa akin daw, yung bata pa siya talaga, pag naguguluhan na siya sa paligid niya, pumapasok siya sa cabinet. Sira ulo siya introvert. Pasok ka sa cabinet, diba? Hindi ka introvert, sira ulo kapag... Sabi na nung bata. Ako nga eh. Grabe nga. Sa dispenser ako pasok. Nagpapaunahan pa. Bakit? Sige, chika, mag-iisip yan. Saka pasok. Hello? Sa kaldero lang naman ako pumasok eh. Pero nakita rin ako kasi hindi ko masara. Tapos? Last Wednesday, before ako pumasok ng work, sabi ko, nag-message ako sa kanya, sabi ko, papunta na ako sa work ngayon, tapos tumawag siya. Tapos, sabi niya, anong ginagawa mo? Tapos sabi ko, nagre-ready, papunta na sa work. Tapos, parang malungkot siya. Feel ko talaga sa boses niya, malungkot siya. Tapos sabi ko, okay ka lang? Tapos, sabi niya, hindi raw. Hindi raw siya okay. Tapos, sabi ko, anong iniisip mo? Sabi niya, work daw. Tapos, work. Tapos, magsi-school pa siya next week na daw. Magsisimula next week na yung school niya. Tapos, sabi ko, anong gusto mong gawin? Okay ka lang. Tatanong, anong gusto mong gawin? Tapos, sabi niya, gusto niya daw mapag-isa. Gusto niya daw sariling time. Tapos sabi ko, okay. So, umuwi ako sa bahay namin. Pag-uwi ko, tumawag siya ulit, sabi niya na na unhappy na daw siya. Ooh, unhappy. Bakit daw? Di mo tinanong? Kasi sabi niya, sabi niya na, ayon, pag together pa daw kami,
magiging unfair lang daw kasi sa akin kasi magiging busy daw siya sa work tapos ayaw Pero na siyempre, daw maging alibay na lang yung work kasi bago ka naman niya diskarte yan, alam, di ba? Alam mo naman yun yung trabaho niya. Alam na niya na yun yung trabaho niya. At naging kayo naman na, Oo, tapos sabi niya daw, baka ayaw na daw na emotionally unavailable daw siya sa akin. Ayaw daw ganun. I like that. Emotionally unavailable. Kasi alam mo ba, emotionally clingy yung mga yan eh. Di ba? Hindi naman ako clingy din sa kanya. Sabi ko emotionally clingy. Mga babae, galing yan eh. Pag na-reply kayo ng K, di ba nag-reply kayo ng malambing? Tapos reply K. Di ba? Pero the guy, di ba? Magwawala. Di ba does not or did not mean anything harmful. Nagwawala kayo. Oh, you're taking me for granted. Pagpay ko ng ganun. Ako pag kinikay niya ako, tina-thumbs up ko rin naman siya sa Facebook. Thumbs up lang. Alright, what's the question, Charlene? Kasi nag-usap kami just now before ako tumawag. Like 2 hours na talaga nag-usap kami. Tapos sinabi ko talaga sa kanya na sabi ko sa kanya, wag ka na lang mag-give up. Tapos kung kailangan niya ng panahon, maghintay naman ako sa kanya din eh. Because you love the guy. Tapos sabi niya sabi niya, fall out of love daw siya. Tapos hindi naman din ako naniniwala na fall out of love. Bakit? Hindi naniniwala? Kasi yung Wednesday, umalis siya sa ng bahay, tapos pumunta pa nga siya sa amin, tapos nagbabay pa, tapos I love you pa, tapos nag-kiss pa siya sa akin. Tapos that night, sabihin pa siya akin, hindi na lang Shopee, tapos fall out of love. Ganito ka na. You know what, alam mo ang problema dito kay Chico? Nag-cherry pick ka na eh. Nag-cherry pick ka na nang pwede mong gamitin para ma-justify na hindi totoong na fall out of love siya. Diba? But you know what? Ito, it does not matter. It does not matter kung, Charlene, kung feeling mo he's lying. Whether he's lying or he's telling the truth. The fact alone that he's man enough to tell you that he's fallen out of love, ate, you cannot negotiate that. Tapos na yan. Kasi alam mo, wait lang ate, ang lalaki, alright, ang lalaki ate, kahit pagtulakan mo ang lalaki, kung talagang gusto ka niyan, babakurang ka niyan. Pero pag ang lalaki umayaw ate, kahit anong gawin mo, you know, the good thing is, he was man enough to tell you ayaw na niya. Yun na pagkakasabi niya sa yung pag-amin niya sa'yo na ayaw niya maging unfair kasi emotionally unavailable siya sa'yo. Alibay na lang yun. Ako naniniwala dun eh. Yun na naman na din. Sabi niya sa akin ngayon, sabi niya sa akin ngayon, I no longer have love for you daw. See? Hindi mo na kailangan. You do not need to read between the lines. Di ba? He told you straight up. Oh. Ano pa malabo dun? Sabi niya, I need time to be alone. Parang wala akong nagawa sa kanya. Parang one day lang nagising na siya. Wala na. Parang. No, that's very unlikely, but it's possible. Yung you wake up, alam mo, totoo yan, Chico, it happens, Talaga ba? Oh, yeah. Paggising mo lang? Pero without any reason? Naniniwala ko na yan, kumbaga, series yan of many things, nagpatong-patong na lang. And then you wake up one morning at wala ka ng, kumbaga, that morning, wala ka ng maibigay na dahilan sa sarili mo to fall in love over again. Because when we go to sleep, we reset ourselves, It's just that every time that we wake up, we have more reasons, diba, to fall in love over again than not. Diba? So, ganito, Charlene, it's very possible. You go to bed at night thinking, I'm not saying feeling, thinking that you are still both in love, and then you wake up the following day, it's as if you don't know the person. Ako malakas ang inala ko kaya Chico na may third party dito. May ibang girl. Oh, there must be a reason. Hindi pwede kasing wala lang. Yeah, there must be a reason. Pero alam mo, Charlene, may dahilan man o wala, nagpapaalam yung tao. Who are you to tell him no? Do not go. Ayaw na niya sa'yo eh. I've fallen out of love. Ayaw na niya, di ba? Parang naawa di ako sa sarili ko kasi bineg ko talaga siya. Sabi ko, huwag mo iwan. Sabi niya, no, I need
I need time to be alone. I don't know how long. Sabi ko, So lahat na sinabi mo sa amin dito na loner siya, introvert siya, hindi, joke lahat yun. Walang katotohanan yan, di ba? The only reality you have right now is that he's fallen out of love and that's it. Nothing more, nothing less. And he's asking for his freedom? Hindi naman siguro. Freedom? Yeah, freedom from you. Hindi naman na kailangan ipaglaban pa yun eh. Kalayaan naman niya eh. so parang ano na lang, let it go na lang. Yeah. Wala ka naman choice, actually. Tama. Right on. As if may choice ka naman. Wala naman talaga. Ganun talaga siguro. Masakit sa'yo ito, ate. Diba? Kasi, Sobra talaga. first, huwag ka magalit sa akin. Hindi siya nagagalit. Nadadala lang siya ng emosyon. Masakit sa'yo ito, diba? Kaya lang, ang problema dito, Charlene, pag-ibig kasi ito eh. You are compelled to respect the feelings of your partner. Pag nasa relasyon ka. Ano yung unwritten rule yan kay Chico eh. Compelled ka na irespeto. Parang kay Chico, iba yung dating sa'yo na nag-uusapan. Pag meron kang relasyon, compelled ka. Whether pag-usapan niyo o hindi, whether it was stated from very beginning, compelled ka na irespeto yung nararamdaman ng partner. Well, yun naman talaga yung dapat. Hindi Diba? ba? Tama naman yan. Unwritten na yan. Pero, it applies sa lahat. Whether it applies ng kayo pa or i-apply mo ito dahil nagpapaalam siya, it's the same thing. correct. You have to respect yung kanyang emosyon. At this time, yung emosyon ng lalaking ito is away from you. And you have to respect that. You have to respect Lang, that. kasi hindi ko din naman alam anong ginawa ko din. Hindi mo na kailangan may gawin eh. Oh, minsan wala ka naman talagang ginawa. Kaya Chico nga, iniwan, walang ginawa. Alam mo, I just realized minsan masama din wala kang ginagawa. Minsan wala kang ginawa. Pag-usapan natin mamaya yan. Totoo yan. Wala kang ginawa. Minsan hindi pala maganda 'yon, gano'n. Wala naman akong ginagawa, yun na nga, wala ka kasing ginawa. Exactly. Pag mayroong relasyon na never nagkaroon ng pagkakataon, 'di ba, to face the challenge of reconstructing something, 'di ba? Kasi ang relasyon ay construction yan eh. Correct. 'Di ba? But when you fight, there is the process of reconstruction. And when you reconstruct, mas matibay kasi yun eh. Pag nag-reconstruct ka, di ba? Pag hindi, if you never face the challenge of reconstruction, yung relasyon, it's likely to fall. Correct. It's likely to crumble, ate. Kasi alam mo, Kuya Chico, minsan na-appreciate mo yung saya kapag galing kayo sa away. You will appreciate fun more pag galing kayo sa tampuhan, away, even the hugs and kisses, di ba? They're sweeter. Totoo yan. Kapag galing kayo sa away. Oo, yung parang araw-araw halos ginagawa niyan, pero iba yung dating kapag nanggaling kayo sa nagtampuhan kayo, yan, no? diba? Tapos magsusuyan ka ulit, tapos May konting gigil tsaka alas eh. Yung maglalamat eh. Magbabakat kayong dalawa eh. Ha? may hugs and iba yung dating, di ba? Ganyan. Merong na gano'n. Yan. Ay, nakapaw. Charlene? Opo. You know, this is painful. Lalo babae ka, di ba? Siyempre, alam mo, naniniwala ko. Charlene, maganda ka, no? Iniwan niya ako sa ere. Maganda ka, no? Opo. Di ba? Yeah. Ano yan eh? Balik ko. Hindi. Totoo lang. Sorry with no biases at all mas masakit to pag may tsura ka eh. Ganon? Bakit? Yung nagmakaawa ka. Iba, di ba? Yung nagmakaawa ka, masakit yan eh. Because, you know, sorry po, real talk lang. You know, when you know you look good, it comes with certain pride eh. parang bakit? Di ba? Oh, it comes with certain pride. May mali ba sa akin? May ganun yung datingan It mo, comes di ba? along with certain claim na I am not supposed to beg kasi okay naman ako eh. Okay naman ako. May ibang nagkakandara pa sa akin, but look at me now sa'yo. Nagmamakaawa ko. Sinabihan ko talaga sa kanina. Na maganda ka. Hindi, Sabi niya, "Wey." nagmamakaawa. Sabi ko talaga sa kanya na you know, I don't need to beg you, pero I fall for you na. Kaya na-fall kasi talaga ako sa'yo, pero sabi ko talaga, hello, marami naman din ba dyan, di ba? Pero ikaw kasi yung yung minahal ko rin naman kasi. Yun lang, di ba? Kahit, ang totoo yan, Charlene, yan, sabihin mo man yan, sabihin lang naman din niya sa'yo,
anong gagawin ko? Na fall out of love na ako eh. Sinubukan ko naman eh. Diba? Ginawa ko naman din. Kaya lang... Ito yung mga Pero tanong na ano. I understand him din naman. Wala ka naman choice eh. Tinanong ko siya, ba't niya na-feel yun? Tapos sabi niya, sa mga last week na daw na nandun siya sa Korea, parang na-feel niya daw na nawawala na daw. Ito yung mga tanong na, ako ba ang sumuko? Ako ba ang nagkulang o ako yung sumuko? Yee! Wow! Ako ba ang nagkulang o ikaw ba ang sumuko? Anong Tapos sabi ko, so you're gonna give up on us? sa ating dalawa? Tapos? Tinanong ko siya, so you're gonna give up on us? Wala talagang paliligo, sabi niya, yes. See? Wala ka ng choice. Alam mo, Charlene, usually pag ang lalaki ganyan yung sagutan, yung halos bago ka pa matapos may sagot na siya, yan na yan eh. Yung hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagdalawang isip, wala nang paligoy-ligoy. Hindi mo na yan, ibig sabihin buo na talaga yung loob niya. Kinausap ko ng mga kaibigan ko, sabi nila, just give him time to think. Tapos sabi ko, wag na lang, di na din ako mag-hope din. Wag na lang. Ako, masasaktan ka lang. Lalo ka lang masasaktan, no? Pero ito na kasi, tama naman si Papa Jackson, masakit naman talaga to sa'yo, Charlene. Pero ang katotohanan kasi talaga ng buhay, no? Ako iniisip ko, in short, wala ka lang choice, 'di ba? At wala ka naman ding karapatan to say no, 'di ba? Pag sasabihin niya aalis na ako sa buhay mo and you would say no, bakit, 'di ba? Hindi mo kaya 'yon. Malapit na yung bahay namin. Yun lang, 'di ba? Wala na naman na to, hindi na naman to natin dapat pag wala nang sense pa, Charlene, kung malapit man yung bahay nyo, 'di ba? Kung lagi man kayo nagkikita, yung emosyon, 'di ba? Yung feelings niya sa iyo yung nawala, 'di ba? Hindi man yung address. Tapos sabi niya, kasi may gamit ako sa bahay niya, tapos sabi ko, huwag mo lang ilak yung bahay mo, kukunin ko yung gamit ko. Tapos wow, hayop. Sabi niya, hatid daw. Wow. Tapos sabi kung saan darating doon eh, no? Baka pati yung tray ng lamesa na kunin mo, ha? Tapos hatid daw niya bukas. Tapos sabi ko, wag na, ako na lang kukuha kasi ayaw ko din naman makita ka sa bahay namin. Parang hindi ko din nakikita yung sarili ko na makita ka ngayon. Paano nagulo ako sa part na yun? Ayaw niya makita. Ayaw niyang makita. Sabi niya, hatid na niya daw gamit ko para mas easier daw sa akin. Na kasi may gamit ako doon kasi galing na akong Thailand. Yung mga maleta ko. Tapos sabi ko, kunin ko. Tapos sabi niya, siya na lang daw maghatid para mas easier daw kasi mabigat. Tapos sabi ko, wag na lang, ako na lang kukuha kasi hindi ko nakikita yung sarili ko na makita ka ngayon. Kasi masasaktan na ako eh. Paano yung ulit yung nag-gets yung part na yun? Hindi ko nakikita yung sarili ko na makikita ka. Hindi ko nakikita yung sarili ko na inulit mo lang na makikita siya. Pag nakikita ko siya, parang masakit lang din eh. In short, ayaw niyang makita. Ang hirap naman kasi nung sinabi mo eh. Hindi ko makita yung sarili ko, makikita ka. Sabi mo lang, hindi ko pa kaya makita ka. Hindi ko alam kung anong reaction ko pag nakita kita. Parang ganun ang datingan ni ate, no? Oo, alam mo, ba't kaya, alam natin, Papa Jackson, dito kay Charlene, mahirap talaga, masakit talaga para sa'yo. Pero, ano bang pwede kong sabihin? Ano bang pwede namin sabihin? Wala ka talagang choice na eh. I mean, desisyon niya na ito. At sabi nga ni Papa Jackson, you have to respect that, diba? Kailangan mong tanggapin, actually. Yun eh, respetuhin by accepting. And that's it. Kahit ayaw mo. Even if it's the last thing that you would want, diba, to accept, wala kang choice eh. Compelled ka dyan eh. Part yan na agreement eh. Oh, diba? Hindi yun na pag-usapan yan, pero part yan na agreement. Diba? Of course, sa relasyon naman, lahat naman ng lambingan at pangako ay towards keeping the relationship alive eh. Correct. Diba? Wala namang magpapangakuan ng salungat dun eh. Pero alam natin, diba, na when one of you decided to walk away dun sa sumpaan ninyong dalawa, whether you can accept that or not, whether you have the nerves to accept that or wala, you have to. Kasi ayaw mo namang itali yung tao sa buhay mo only because hindi mo kaya. Unfair sa iyo, unfair sa tao. Parang parang magsistay lang siya kasi napipilitan. Mas magiging masakit yun. Oo.
May kilala akong ganyan. Talaga, mas magiging mahirap yan, yung ganyan. Yung Makaawa na lang. ikaw, di ba, Charlene, alam mo sa sarili mong, ay, napilitan na lang si kuya, di ba? Wala naman din, ang patutunguhan lang naman talaga niyan, hiwalayan din, di ba? Pinatagal mo pa. Oo. Nainisan kasi din ako. Ang laki ba ng Armalite niya? Bakit kaya ba interesado sa Armalite niya? Hindi, di ba may modern? Putok ng putok kahit saan sulok. Rumaratrat. Ang malaking Average lang naman. AK-47, gano'n. AK-47, malaki yun, ha? AK. Ito si Charlene tumatawa. Tumatawa lang tayo din ako nasasaktan. Lahat ganito, Charlene, Oo. it's a lesson that you have to learn, Huwag mo nang ulitin na magmakaawa ka. Just for Hindi someone tama. to stay in your life. Hindi talaga tama. Pero alam mo, Parang parang ito na yung second time na makaawa ako sa ex-boyfriend ko rin. Baka ugali mo na talaga yung magmahal. There are people who is in love with the idea of falling in love. It doesn't matter kung sino jowa nila, but they just have to have jowa. They like the idea of feeling in love. May mga ganyan tao. Talaga. May mga ganyan tao. In love sila sa idea na it doesn't matter kung sino yan, but they like the idea of falling in love. It doesn't matter who, basta nararamdaman nila. Siguro somehow doon na sila kumukuha ng inspiration, di ba? Yep. To wake up every morning and to go further. Pero, kung pipilitin kasi natin, hindi naman yan ganun-ganun na lang. Ay, Ate Charlene. So, alam naman natin, alam mo naman din na doon na papunta to, no? Oo. Acceptance na lang. Siguro hindi mo pa yun kayang magawa ngayon or in the next days. But Alam you mo- have to. Yeah. Alam mo anong pinakamahirap dito? Ano? Hindi niya kasi alam kung bakit siya iniiwan. Ang katotohanan kasi ng buhay, ako naniniwala ako no na diyan tayo, hindi mo kasi alam kung bakit. But the truth is, you don't really have to know kung bakit. But it would be easier. Diba? It would be easier, yes. Pero wala mga matay ka dyan sa paghahanap ng sagot. Bakit ba? Hindi mo nga yan masasagot eh. Minsan wala talaga explanation. Parang tinanong ko rin siya, ba't parang lahat lang ng I care about, parang iniiwan ng ginawa ko. Sabi Ate, ko, hindi Ngayon, nagsiself-pity ka. Self-pity na yan. Tama si I'm Kiki. not worth it. Hindi Sabi yun ko, parang hindi ako, Hindi na yan tama na yan yung litanya mo. Oo, diba? Kasi, He's got nothing to do with the previous people who hurt you. alright. At alam naman natin, di ba, na kung ang pinag-uusapan natin ay pag-ibig, no, karelasyon, it's kumbaga parang trial and error, di ba? So, hindi mali na isipin na lahat na lang ng iniiwan ako. So, ibig sabihin, wala Parang- pa yung right person parang- for you. parang nagiging bitter lang kasi nasasaktan. Normal yan. No, maging naging gano'n. No, siguro, kasi tao ka naman din talaga. Nararamdaman mo yan. Masasaktan ka talaga. Ang talaga. Now, yun, no? Part of this ay masasaktan ka. But you have to go through this. Diba? Katulad nga na lagi sinasabi ni Papa Jackson, ala naman ditong talagang shortcut, no? Dadaan ka talaga dito. Eto na yan, pinagdadaanan mo na. Daanan mo lang. Para matapos na din, diba? Matapos na din. Kung kailan, hindi ko alam. Hindi namin masasabi sa'yo. Pero, kung sisimulan mo na yan ngayon, di ba? Wala, fresh pa yan eh. Definitely matatapos din. We cannot give you the exact details, di ba? As to when, but it will, di ba? Pero kung magmamakaawa, eto naisip ko lang, no, yung pagdating din sa pagmamakaawa na yan, masisisi mo ba minsan masisisi mo ba ang pusong nagmamahal? Masisisi mo ba ang taong ibinigay ang lahat, binigay ang sarili para sa tao na ito. Pero in the end, parang hindi siya na-satisfy, di ba? Gusto ko sagutin yun. Hindi siya na-satisfy. Hindi nasuklian yung pagmamahal na binigay niya. Now, in trying to siguro to to get
kung ano man yung hinihiling ng puso niya, no? Magmamakaawa. Isubukan ulit natin, no? Baka pwede pa. Baka this time around ay maging okay tayo. Baka this time around ay ma-realize natin kung yung mga pagkakamali and so on and so forth. Kasi in short, nagmamahal ka lang eh. So yung questions ko, masisisi mo ba? Oo. Well, yes and no. Yes and no. Yes and no. Kasi a person na nagmamahal na totoo is frustrating to deal with. Mhm. Lahat ng pangit yata na negative emotions na sa tao nagmamahal. Mhm. Ang taong totoo nagmamahal madamot. Matigas ulo. Mhm. Di ba? Ang totoong nagmamahal kay Chico, di ba? Maliban sa madamot matigas ulo, meron kasamaan ng ugali. Why? Because unaccepting yan. Okay. Di ba? And the only thing na nakikita niya is how to keep someone sa buhay niya regardless of any other factors or consideration. Basta, kumbaga, i-guard ko to kahit no matter what. Ganyan. Di ba? Pag nagkatanungan, can you blame someone who just truly fell in love with someone, with another person? Well, wala naman kasing maling pagmamahal. If kung nagmahal ka at binigay mo ang lahat, diba? Ipinusta mo ang lahat na meron ka, you are expected to do so. Meron lang kasing maling tao. And that's the failure of people in love. We fail to recognize the right or the wrong person. We just fall in love. Bagay. Diba? Yeah. We just fall in love. Hindi natin minsan ganyan eh. Lahat ng pwede mo ipakita at ibigay sa tao, binigay mo na. Kaya lang, if this person could have been somebody else, perfect na sana eh. But he's the wrong person. And that's the beauty of love as well. Diba? Love at the same time is blind. It doesn't care. Yun nga, diba? It is really blind, no? Mag-hope ka pa rin eh. Diba? You are still hoping na kahit alam mo na, okay, this is the wrong person. At the back of your mind, no, you are hoping na this wrong person could be the right person for me. Hopefully. Yeah. Diba? So, itatry ko pa rin. Ganyan yan eh. So, ngayon, sa sitwasyon mo, Ate Charlene, alam natin na he's not the right person for you. It doesn't matter. Ayaw na ng tao. Oh. At ngayon, it doesn't really matter din kung ano ang, kung ano yung nararamdaman mo, kung ayaw mo siyang payagan, di ba? Kasi ang nagmamatter lang dito ngayon ay kung ano yung desisyon niya na kailangan mong tanggapin at kailangan mong respetuhin. Kailangan mong iiyak. Kakailangan mong i-stress eating. 2 days pa kasi. I-stress, ilan na? 2 days pa lang. 2 days, wag ka mag-alala, marami pa yan. Mahaba pa yan. It could go for a month, it could go for a year, I don't know. Depende sa iyo. Pero appreciate ko din naman yung mga kaibigan ko kasi sa mga oras na to, hindi na din ako na iniiwan. Parang, tara, labas tayo. See, you are very lucky to have friends like them, di ba? And I think, ikaw, hindi kita kilala, no? Hindi kita kilala. Kinakausap ka lang namin. But I think sa tipo mo sa personality mo, hindi ka naman masyadong mahihirapan. Lalo pa, you have these friends na kinikwento mo, no? Na natutulungan ka nila. Pero ang bad sa pag-ibig, kahit na, na broken heart ka, di ba? Broken hearted ka. You go out with your friends, you hang out with them. Okay. When you go home. Di ba? Yan yung artificially you forget about the problem. It's as if it never happened. Correct. Di ba? You will tell yourself, you will realize, hey, masaya pala ang buhay kahit hindi siya ang source ng happiness ko. That's when you are with your friends. And now you go home. Di ba? The moment that 5 minutes before ka matulog, before ipikit yung mata mo. Totoo yan. It's pain, di ba? It's eternally painful. Totoo yan. Di ba? Yung 5 minuto bago ipikit mo, before ka matulog, yung 5 minuto na nag-i-imagine ka about life and the things and whatnot, di ba? In your life, masakit yan. It will struck you. Isang buhos yan. Parang yung labas-labas. Parang parang okay, malilimutan for how many hours. Pagpasok ko ng kwarto, parang
back to reality. Yun yung shortcut na sinasabi natin. When you go out with your friends, yung shortcut mo yung pag-ibig. Diba? But then again, for you to fully appreciate yung journey into moving on, kailangan mo daanan yung pain. Correct. Hindi, siguro ano to kung ikukumpara natin ito, yung going out with friends, ito yung masakit ulo mo, uminom ka ng pain reliever. Yan. Uminom ka ng pain reliever, hindi niya nagamot, nandun pa rin. pero, di ba, dinaya niya yung utak mo na, dinaya niya yung sarili mo na, hindi talaga, hindi siya masakit, di ba? Ganun lang naman yan And somehow, nakakatulong siya. Diba? Kahit na hindi niya gamutin, somehow nakakatulong siya. Gawin mo yan palagi. No, unti-unti na pagka matutulog ka, maalala mo pa rin. Tapos you go out with them. No? You do things that you enjoy. Diba? Kung ano man yan. Somehow makakatulong yan to keep your sanity. Yep, to keep your sanity. Diba? Totoo naman, nakakatulong yan. And really, you have to help yourself. Doon tayo Kahit naman yan sa mga kaibigan mo. And sabi ko nga, ikaw naman tingin ko naman, yakang-yaka mo naman yan. Siguro, ganun ka lang talaga magmahal, no? Iba ka lang talagang klase talaga Oo, parang ibuhos na lahat kasi para walang pagsisisi pag sa huli. Parang kanina. Ganun naman Ganun naman ganun naman dapat talaga. Kasi sabi ko nga, di ba, you can never quantify love. Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, okay, mamahalin ko tong tao na to, bibigay ko lang 75.16%. High school. Hindi naman ganyan May ganun ba? Wala naman ganyan. Ganun mga kamahal, 90% ka sa akin yung 10 may ganun. Wow! Tumawag ako sa tatay ko Sa tatay, Tapos sabi niya, sinisinya lang na lalaki. Tay! Ba't kanya kayong mga lalaki? Hindi naman. Yung tatay niya na yung damay. Pinento ko sa tatay ko, tapos sabi niya sa akin, having a broken heart is not a failure. Mm-hmm. Sabi niya. Tapos, tama din naman siya. Parang, ano yun? Parang hindi naman ako talunan din. Parang fail ka ngayon, pero ano mo naman, di ba? Parang kaya mo rin din naman. Yun lang gustong sabihin sa'yo ng tatay mo, kaya mo yan. Nagbigay-bigay pa ng coach sa tatay, gusto lang sabihin, kaya mo yan. Kaya nga. Pero nakakatuwa, nakakausap mo yung tatay mo ng ganyan, ha? Oo. Diba? Kaya ang swerte mo, diba? Andyan yung... Yung tatay ko, 40 years old. O kaya nga, diba? Ang swerte mo na yung magulang mo, nakakausap mo ng ganyan, diba? Na makakatulong na makagaan-gaan sa nararamdaman mo at yung mga kaibigan mo, diba? So, ganun lang. Kasi pasensya ka na, Charlene. Ako, iniisip ko rin, ano bang pwede kong sabihin kay Charlene para kung gusto ko lang in a snap of a finger, wala na yung hindi ka na masasaktan. Pero, wala akong masasabi sa'yo para gumaan yung pakiramdam mo. Diba? Para hindi ka masaktan, wala. At least ako wala. I think wala ako. Diba? Hindi kita matutulungan sa part na yan because you have to go through it. Kailangan mo siyang ramdamin. Actually, yun nga yung gusto kong isabihin sa'yo Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong magbasag dyan, magbasag ka. Bakit hindi? Diba? Kailangan mo siyang i-release, diba? Kailangan mo siyang gawin para matapos na rin. Pakikinig ako palagi kay Papa Jackson. Pag hindi ko na pakinggan, punta ko ng YouTube, mapakinggan ko lang. Diba? So nakapakinig ka pa rin, diba? Oo. Thank you po talaga sa advice. Kahit Question. Kahit konti man lang. May tanong ako. Ano po? Are you now brave enough and ready to let him go? Yes. Ganda na. I want you to take the first painful step. Kaya mo hindi ka willing siya makita, di ba? Alam mo, ito, very liberating ito kay Chico. Masakit to, but very liberating ito. I want you to go ahead, makipagkita ka sa kanya. Tapos? And tell it to his face. I am letting you go, I'm freeing you. I accept that you've fallen out of love and I thank you for all the times we've spent together. This is very painful. Yes, it's very, very painful to do that. To look into... Ay, loko to Brad, hindi tama yung ginawa. Baka nawala na ng Japan kasi galing yan. Banzai! Parang kung parang sira.
Oh! Ilalabas na yung samurai. Kung makakatawag siya, okay lang. Kung hindi, okay lang. Oo, pero ay malamang nakikinig din siya. Malamang nakikinig din yung siya. Chico. Very liberating yun. You know what? Mahirap gawin yun. Yeah, that's the first painful step. And if you can actually do it full-blown, gawin mo. Look into that person's eyes, di ba? And tell that person, I thank you for all the times that you were nice to me. For teaching me a different kind of love. For letting me feel that love has other dimensions. Kasi totoo naman talaga eh. Di ba? For making me a brand new person. Because the reality is, when you've fallen in love kay Chico, di ba, na-in love ka dati, na-in love ka ulit, yung dalawang pagkakataon na nagmahal ka, you are a different person than the previous one. Nag-iiba ka. Di ba? Kasi because if you will be the same person as you were nung unang relasyon mo, then it's likely to fail again. Di ba? Correct. Fail again. It is likely to fail again. So you have to be a different person. So every relationship is actually unique. Even if the same person, di ba, is there. So, sa lahat po, if you can, hindi naman kailangan, but if you can, if you have the guts, go ahead. And look into that person's eyes and tell that person, thank you for all the times that we've spent together. Thank you for all the memories that that I'm going to enjoy as I go on in life. Parang naiiyak ka na kay Chico. Hindi ako naiiyak. Gusto bang hanapin ko yung nanakit sa'yo at itayo ko sa harap mo? Hindi Ano ka ba? Okay na ako, matagal akong okay. Pero natatawa lang ako dahil ini-imagine ko lang yung mga moments na ganyan, di ba? Pupunta ka sa kanya, tapos may pagting pa sa... Ang hirap gawin kasi. Yep. Kaya ako natatawa kasi sige. ini-imagine ko yung ganyan na pwede kasing pag ginawa mo yan, instead na, di ba, what you have to do is look into his or her eyes, pagkatapos, di ba, mag-thank you ka na lang sa, yun yung importante, di ba, to think about the memories. Yun na naman yun na pwede mong babalik-balikan. Pero minsan, pag naandun ka na, mag-iiba yung mangyayari Well, pag pinakitaan ka niya ng glimmer of hope, mag-iiba ka talaga. Oh, correct. Sa diba? bagay. Yan, totoo. Pero pag-usapan din hindsight, kung anong ginagawa ng pain sa atin, nagmahal ka, nasaktan ka, at alam mong ginawa mo lahat, diba? You have qualified all your efforts, diba? And the only intention sa lahat ng ginawa mo ay para mapasaya yung taong yan. Tapos nag-fail. You know what pain does to us is it makes us more careful. Gano'n naman. That's the first. The second is it makes us more resilient. Na pag nagmahal ka ulit, meron ka ng paggagalingan na, napagdaanan ko na to. Kinaya ko yung una nun masakit pa yun Correct. Totoo man hindi mayabang ka ng ganun. Di ba? And the third is, you become a wiser person. Totoo. You tend, di ba, to qualify more the people di ba, or the person you're going to fall in love next. Ito na naman, ugal na itong mamahalin ko. Ito yung nanakit sa akin, dati ako na ng ganyan. Yeah. Di ba, nag-i-improve yung choices mo? Naging careful ka na talaga. Yes. Nag-i-improve yung choices mo sa buhay. It's okay to be hurt. I believe that. Oo naman. Di ba? Makakatulong yan. Kung yung tao na nakit sa'yo ay karapat dapat. Meron kasi mga tao na nakit sa atin na walang karapat, walang kay Itong gagong to, ito wala naman to bakit ako sinaktan di ba? Tama, di ba? Pero pag worth it yung tao na nakit sa'yo, okay lang The pain is sweet. Naiyak ka na ba? Hindi naman. Karapat dapat ba yung nanakit sa'yo? Hindi. Sinagot. Hindi. Totoo lang, real talk. Oo nga, di ba? May mga tanong ng bayan. How would you know if that is the right person? You'll never know. You will never know. Diba? Malalaman mo lang kung karapat dapat yung taong yan sa iyo kapag gumawa ng kasalanan yan sa iyo. Na bago mo pa siya nakilala, you told yourself, pag may nakagawa sa akin ng kasalanan na to, hindi ko mapatawarin. And yet, this person is an exemption. May ganun ba? Diba yun yung tipong... Lagi naman may exemption sa yung rules. Yung taong mahal mo, laging exempted yan. Lagi naman may... Laging exempted yung taong mahal mo.
Di ba na ayaw ko ng gantong tao. Ito yung Pero, mga traits na pag ginawa sa akin, mula bata ako, pinanganak pa lang ako, ayaw ko na. Pero binali niya lahat Pero ng bakit sa paniniwala. kanya, all my templates, ideals, and standards in life, di ba? Wala eh. It's thrown out of the window, Correct. di ba? But the only thing I want to do is to forgive the person and fall in love over again. Mahal mo nga. Yun. Mahal mo pa. Hindi oh. Bakit may palagpa? Oo nga. Ay, nako. Hello po sa lahat ng mga naihisa sa lawal ngayong maligayang pakikinig po sa inyo. Bakit naman naiisip sila? Nakakahiya naman, oh. Ay. Ang dami nakaka-relate ngayon. Talaga. Sakto yung pinost ko eh. Na picture natin dalawa. Ano? Talaga? Hindi ko alam. Hindi ko Gusto ko nakita. tatag-isa tayo. Wala kasing video ngayon. Yung una, pag mahal mo, may gagawin ka para mapatunayan talaga na mahal mo siya. Okay. Because true love is not only said. It's proven. Yeah. It has to be proven. It has to be proven. Maligaw man ako sa pupuntahan ko basta ikaw ang kasama ko. Kung niligaw mo yan, magkasama kayo. Maligaw man ako sa pupuntahan ko basta ikaw ang kasama ko. Diba? Masaya kaya yung ganun? Magpakaligaw-ligaw. O totoo naman. Adventure yan eh. Tama. May mga bagay na bad trip pag you're by yourself. Oo. For example, traffic. Traffic, bad trip yan pag mag-isa ka. Subukan mo katabi mo yung jowa mong mahal na mahal mo. Sana ma-flat pa kami para magtagal yung... Tama! Hindi, or kahit naman hindi mo jowa, kasama mo yung tropa mo, tapos, di ba, Yes. nagkikwentuhan kayo. Walang okay lang yan, matraffic, di ba? Nangyayari naman talaga yan eh. Na pinagdarasal mo pa nga na sana mas matagalan ka pa sa kalye para Yes. dahil yung kwentuhan ninyo, di ba, ay kulang yung time. Gusto mo pa, ang dami mo pang ikwento, bababa na siya, no? Tapos yung magpa-park pa kayo sa gilid. Pababa na lahat nakapark pa rin. Ang tagal yun na traffic, ganyan. Oo nga, totoo naman talaga yan. Totoo yan. Ako bilang soloista din talaga ng bayan, may mga bagay na na-enjoy ko gawin mag-isa. Pero ang totoo niyan talaga, magkakaroon ka ng realization na parang mas masaya to kung may kasama ka. Yan. Mas masaya to kung may kasama ka. Gano'n naman talaga lagi. I remember, Gachiko, when I was in college, I don't like baha. Wala naman siguro may gusto ng baha. Sino ba may gusto? Di ba? Pero nung may jowa ako, I looked forward sa baha. Bakit? Para buhatin mo siya? No, well, but that's part of it. Oh. Di ba kasi sweet tignan? Di ba? Di, kasi alam ko na kapag bumaha, magkakaroon kami ng dahilan para magkita. Bakit? Kailangan ko siya sunduin. Ganon. She cannot go home alone. Ayun nga. O, yun na nga. Yun Di ba? So, at some point, yung baha, may plus factor. Kasi yung baha, di ba, it led us to meeting each other. Di ba, kasi ang schedule namin once a week lang. Pero pag bumaha... Kung hindi magbaha, hindi kayo magkikita. Parang ganon. Ay, oo, syempre, no? Di ba, magkikita kami magbaha. Parang emergency. Di ba? Oh. Pero kung hindi nagbaha, hindi kayo magkita. Sa next week pa kayo magkita. Parang ganon. Yes. Mga inconvenience na nagiging convenient, no? Di ba? Bad thing turned out to be, a blessing or Exactly. good thing, no? Totoo naman talaga yan. Bakit ba dito napunta yun? Pero totoo naman talaga, di ba? No, we're just talking about appreciating, di ba? Oh. Totoo yan. Appreciating kung ano man yung masakit. Minsan meron dahilan yan. No, yung appreciating kung ano yung pangit, kung ano yung hindi maganda. It serves a certain purpose to your life. Tama. Lahat naman. Ikaw, alam mo ba yung purpose niya sa buhay mo? Or alam mo ba yung... Huwag mo na pag-usapan. May kailangang pagdaanan legal sa akin. Hindi ikaw yung in general. Okay, sige. Si ate, si kuya, tinatanong ko. Oo nga, bakit ka ba napasagot? Mga bangga, ang sa mga buluan, we have 10 minutes before the hour of midnight. Kaya nagulat ako sa sagot mo, ha? Ah! Yeah, okay, sige. Diba?
At some point, di ba, that thing that I looked forward to during that time is the most inconvenient belonging I have right now. Tied up. But anyways, mga pangga, yung mga greetings po namin, we'll greet that mamaya sa magbabalik namin. Ay, hindi, pwede natin magsigit ngayon. Mag-ulit tumalik kaya Chico para tuloy-tuloy na tayo. Sige. Maligayang pagbati sa mga sumusunod. Ikaw muna. Si Nick Lopez, napapahugot daw ko. Hindi, yung iba naman dyan, mga hello po sa naglalaro ng mga Everwing, no? Si Juniel Fernandez na naman, no? Yung pagbumukha niya, nakikinig na naman. Happy Friday, payday daw. Oo, kasi di ba yung ibang kumpanya ay hindi naglalabas ng pera ng Lunes. So, kanina, sumweldo na yung iba. To Kuya Chico and Papa Jackson, please consider this as my token of appreciation for your surprise birthday fan sign during my birthday. Eto yan! Si Gian tsaka si Chris, no? Ang cute. Itong magjowa talaga na to, no? We are volunteering our service to your wedding. Oo nga. Kailan ba kayo ikakasal? Kung Hoy, grabe yung kung hindi umulan, mga ganyan. Kung hindi magbaha, ha? Ganyan. Oo nga, no? Ang cute nitong magjowa na to. Wala, umalis na sila eh. Sabi ko nga may gagawin kasi siguro to, no? Pero happy 3rd anniversary. Pakabastos mo. They don't usually diba? Parang nakikinig yung magulang yan. Naku, wala ka sa bahay. Saraulo ka. Hindi, malay ko kung kakain sila. Magbubungkal silang lupa dyan. Tapos ito. Happy 3rd anniversary daw, Jen Fuliante and Renuel Belgira. Ang D-Boys, si Evan, Ryan Paul, Ayel and Vlads. Ang La Churva. Favorite ko yan. Ano mo, itong pag malungkot ka, punta ka sa kanila. Pag malungkot ka, wag mo silang tawagan, punta mo sila personal, di ba? Tapos kausapin mo sila, no? Liligaya buhay mo. Angel and Marian. Also, hello to Emily, Celario, Irish, Jewel, Stella Unira, Henry, Kevin, Unira, Antonio, Nakman Jr., Teresa Oban. Happy listening to Esther Villanca, G. Tablate, Isabela Agata, LV Castillo, Macalanda. Hello po sa inyo. Lahat. Si Agatha Michelle Victor nakaantabay nasa graveyard shift daw. Siya maligayang pakikinig po. Hello po. Si JC De Guzman, Stephanie Kua, Kim Raimundo, Rene Enriquez, Winnie Parocha, Ariel Law, Arwin Law, RJ Fauni, Chika Luya, Keith Archas, and Jel Barasines. Maligayang pakikinig po. David, Matthew, Miko, Earl, Patrick, Erica, Jexa, or Jessa. Hindi ko lang pa na yan. Jexa siguro yan, ano? Exa. Rojith, maligayang pakikinig po. Bati din, maligayang pakikinig. Bryle, hindi pinayagan. Tomodachi Brothers, yan, ang Batibot. Stem 11 to /19, Mario, Ryan, Pangit, Kuya Mark and family, Early, Raul and RJ, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Happy listening, maligayang pakikinig. Ito, so Joven Gayo tuning in right now. Kuya Chico, big fan to ng ating tandem. Talaga? Oh, hello po! He went home several times when you were in Dubai. Talaga? Yes, I believe na meet mo na to, pero hindi ko lang maalala mo. Maligayang pakikinig po sa Joven Gayo. Si Elaine Clemente Pingol, ayan, maligayang pakikinig po. Chan. Dati nag-model sa yung dating page natin at sa kabila. Nag-asawa na, Pingol na apelido niya. Maligayang pakikinig po. Si Cams Rodriguez nakaantabay at kanyang Team Clara, maligayang pakikinig po. Regina Constantino, sinundo mo, Sino yung sinundo mo once a week dati? College pa ako nandito. Choserang bakla to. Hoy, si Chester Tarogo nakikinig. Hello sa iyo sa pagbumuka mo matulog. Sabi ng nag-aabugas siya, si Ma'am Mau Tolentino. Si Ma'am Mau. Sabi niya, I like that. Sabi niya, inconvenience turn to convenience. Smart thinking daw. Oo, ganun eh. May mga ganun naman talaga. Si Arnold Calday and Marquin Ramilo nakaantabay ngayon. Lilibeth and Nimora Lilibeth nakaantabay. Happy birthday, Jonah Lane! Si Jonah Lane, birthday ngayon. Jonah Lane? Oo, si Jonah Lane. Si Machong Mama nandyan. Sino? Si Machong Mama? Ano ka ba, Team Eyebags? Lagi nandito yan. Bakit Machong Mama? Jonah Lane pangalan? Subukan mo, tinan mo. Pakita mo yung muscle.
Wala si Jonalyn. Jonalyn? Patingin si Jonalyn. Pakita mo yung abs mo. Yan ba? Si Jonalyn. Birthday niya ngayon. Uy, happy birthday! Sa mga nagdiriwan ng kanilang karawan ngayon, happy birthday po sa inyo. Yung mga babati po sa aming dami kong sa Jen Foliante, nakaantabay si Marjorie Aranas Diaz, maligayang pakikinig po. Karen Marfil, ayan, pa-shoutout sa classmate ko, Stephanie Barce, Regine, Amesula, Althea Palisok, Nicole Ann Gonzales, binabati ko rin si Edison Daga. Hello sa pabati si Tita Christina Ribusa and Tito Joel, pati na kanilang mga anak si Bok at bunso na si Joella Ribusa ng Taguig, maligayang pakikinig po. Ito, happy birthday Miss Bella Sanchez from Energy FM family. Si Lola Bella. Si Lola Bell. Talaga, maligayang pakikinig. Lola Bell, maligayang pakikinig po. We Energy. Yung mga bisita po dito, hoy kayo, ang lakas ng ulan, nandito pa kayo. Oo, alam mo, tulog na lang kasi mga bahay ninyo. Alam mo, sinabi ko pa kanina, siguro wala masyado makakapunta ngayon kasi nag-uulan eh. Titibay na mga mukha nito. Hindi, nandito sila. Nandito pa rin kayo. Salamat, we appreciate the support. Oy, pabati daw sa CBPS family. Yung Titi My Team. Talaga naging, meron. Ha? Kami yun, the original. Ha? Kami po yung the original, Titi My Team. Kayo pala yun. Ang Forever Wings Pataasan group chat. Tiga dyan lang po kami sa cyberspace. Ano to? Kubeta? Bakit kubeta? Ha? Beta. Beta. Beta! Opo. Nakalagay kubeta eh. Sira ka ulo. Binababo niyo pangalang building ninyo. Kayo ba yung original ng Titi My Team? Nasa kabila po kayo. Bumisita ka. Hindi kayo yun. Alright, mga Hindi kayo, pangga. lumabas kayo dito. Sa ng Malakanda ba, hello po. We'll greet some more later sa magbabalik. In the meantime, kaya ko nahanda ko na isang buong magagandang Sige. Maganda yan. playlist. Pero bago ang lahat, hello po sa mga nilalang na pauwi ng bahay-bahay. Nakadaan ka ba ng Chooks to Go? Ano ba yan? Chooks to Go, ang manok na masarap kahit walang sauce. Malinis. At ito ay fresh kasi oven cook at higit sa lahat juicy. Parang kami. Grabe. Napaka-juicy. Para sa Chico. Ayaw naman. Juicy ako, brad. Magtutuluyan ng juice. Sip-sipin mo braso ko, may juice. Chooks to Go! Ang manok na masarap kahit walang sauce. Masalubong sa nanay, tatay, kuya, ate, lola, at higit sa lahat. Sa jowa mo, ang mas excited makita yung manok kaysa sa pagmumukha mo. Chooks to Go! Ang manok na masarap kahit walang sauce. We are number 106.7 Energy FM Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo